Pero Your Honor, yung pong violation sa Omnibus Election Code ay unfortunately wala po. Tama. Nagkakaintindihan po tayo dyan, pero hindi pwede maghugas kamay na walang ipataw na parusa sa mga gumawa nito. Salamat Madam po. Chair, Madam Chair. Si If I Senator may lang po, Bongo, with the permission Senator of Bongo. the good chair, since nabanggit po kanina ni Senator Escudero na walang expiry po itong mga signatures na collect, no? Ang tanong ko lang po sa inyo dito, bakit ngayon lang naisipan ninyo ang bank na i-suspend muna ang proceedings at naging divisive eh. Medyo nagkagulo, hindi nga tayo abot dito kung earlier pa po na address na po itong problema ito. Bakit po recently lang po na-suspend yung proceedings at bakit hindi nyo muna pinlansya ng mabuti itong mga rules ninyo bago pinatuloy yung pagkolekta? At yung tanong dyan is inaantayan ng mga kababayan natin yung expiry na to. Until walang klarong sagot mula sa COMELEC, ay wala pong tuldok itong naging divisive na issue na ito. Madam Chair, Your Honors, with your kind indulgence, Commissioner Ray Bulay would like to answer the query of the good Senator Bongo. Commissioner Bulay, please. Thank you, Madam Chair. With the indulgence of the good Senator, idol ko po si Senator Bongo, Senator Bato. Simula po kami tumanggap ng papel second week ng January. Ngayon po, January 30. Ang COMELEC po, ngayon in the thick of preparations for 2025, and not a single document came to our office. Hanggang ngayon, wala po. And yung aming aaralin pa namin, yung batas tungkol dito, hindi ho madaling gawin. Kasi po, nagpiprepare kami sa 2025 elections. Na yun po ay babaguhin ang sistema. So dumating po ito, second week ng January this year. Ngayon po, January 30 lang tayo eh. Mabilis pa nga ho yung aming aksyon considering yung workload na dinadaanan po namin ngayong Enero. Kaya humihingi po kami ng paumanhin kung hindi po kami nakakilos agad. Pero sana po, maintindihan na hindi lang po yun ang aming ginagawa. And true to the heart, hindi po namin gusto na i-rob ang common Filipino ng kanilang karapatan. We will not stand to that. Ako po ay napapasalamat, Madam Chair, sa oras na ako yung Meron na ba kayong formal complaint na natanggap sa mga naiulat na panunuhol in exchange for the signature? Madam Chair, Your Honors, as of this time po, wala po. At as of this time din po, wala pa rin natatanggap ang aming pong mga local COMELEC nationwide. Doon po sa mga 1,800 municipalities and cities na nagwi-withdraw ng kanilang signature. Simply because nga siguro nga po dahil na-i-announce kahapon na suspended naman ang lahat ng proseso. So again, in answer to your query, Madam Chair, Your Honors, wala pa po kaming natatanggap na kahit na anong complaint. Since nabanggit niyo rin po, Mr. Chairman, na noong mga nakaraang araw, di ba may mga pronouncement kayo na bawal po yung panunuhol in exchange for the signature. Since wala kayong natatanggap na complaint, wala ho ba kayong ginawang pag-iimbestiga sa mga field offices niyo po? Madam Chair, kapag po tinignan natin yung mga umiiral ng mga patakaran, kahit po ang Omnibus Election Code na under Republic Act 6735 ay suppletory in character. Ibig sabihin, pwedeng gamitin namin. Alam niyo po, sa punto ng signature gathering, wala pa pong jurisdiction ng COMELEC. Doon po sa issue ng panunuhol o paggamit ng pondo, wala po kaming jurisdiction. Hindi po siya ma-relate kahit anong stretch ng aming imagination. Yun nga po yung pilit naming sinusubukan na magawa ng paraan
kasi yung pong issue ng sinasabing vote buying, papasok lang po kasi ang vote buying, Madam Chair, Your Honors, kapag po election period. Yan po yung jurisdiction ng COMELEC. And therefore, when it comes to misuse of public funds in relation to signature buying, ang COMELEC po ay walang jurisdiction. The most po, magkakaroon kami ng jurisdiction kapag naandun na kami sa level ng verification. Pag bine-verify na namin ang signatures, then tsaka po kami mag-entertain na si A, si B, si C, ang buong barangay na ito, kinuhanan ng signatures, binili ang kanilang mga pirma. Pwede po namin ma-entertain. Pero nga po, hanggang ngayon, the COMELEC does not have jurisdiction yet. Even at the time of the suspension of all proceedings, wala pa po kaming jurisdiction. Kaya nga po, siguro po, for purposes of legislation, yan po yung dapat maisama kung talagang re-reviewin po natin yung Republic Act 6735. Kasi po, the COMELEC cannot punish an act as criminal. The COMELEC po does not have that authority to define a crime. Meron po tayong prinsipyo sa batas, nullium crimen nulla pena sine lega. There is no crime if there is no law punishing it. So how can we, the COMELEC, punish or even charge somebody violating something or performing an act which to us, under common understanding, is illegal or immoral kung hindi po siya punishable? Siguro po under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, but not under the Omnibus Election Code. Marami po, marami Related akong listahan follow-up, Madam dito Chair. kung ano-anong pwedeng ipataw na parusa na kahit sinasabi ninyo na wala sa batas, napakarami po nito. At, Madam Chair. andito yung mga iba't ibang anti-graft, yung revised penal code, ang 2020, may technical malversation po, may corruption of public officials, section 4, andito yung code of ethical conduct natin, yung admin problems, ang dami po rito, tapos yung direct bribery, lahat yan pwede, di ba? So, hindi pwedeng maghugas kamay. Talagang may Your mga Honor, batas na we agree, Your pwedeng Honor. gamitin. We fully agree with the list as mentioned as far as violation of 3019, Republic Act 6713, or even the Administrative Code of the Philippines. Pero, Your Honor, yung pong violation sa Omnibus Election Code ay unfortunately wala po. Tama. Nagkakaintindihan po tayo dyan, pero hindi pwedeng maghugas kamay na walang ipataw na parusa sa mga gumawa nito.